Nagpadala na ng 10 warship ang India sa Red Sea. Ito ay upang labanan ang Houthis, mga militanteng grupo sa Yemen na gumagawa ng pang-aatake sa mga commercial vessels na dumadaan sa Red Sea. Ayon sa India, hindi nila gusto ang ginagawa ng Houthi sa Red Sea dahil maging barko na walang kinalaman sa Israel ay inaatake ng mga grupong ito. Kahit mga commercial vessels na walang kinalaman sa Israel ay kanilang inaatake. Tulad na lang ng barkong Maersk, inatake ito ng Houthis. Buti na lang ay naagapan agad ng United States of America at pinalubog ang 3 maliliit na barko ng Houthi. 10 sa mga miyembro ng Houthis ang napatay. Isang barko naman ang tumakas at dahil sa insidenteng ito ay nagsalita si Yahya Saree. Ayon sa kanya, ang ginawa daw ng US na pagpatay sa 10 miyembro ng Houthi ay isang krimen. Lalong nagalit ang India dahil mula noong November, marami ng pag-atake ang ginawa ng Houthi sa Red Sea. Nang magsalita ang pinuno ng Houthis, ayon sa kanila, ginagawa lamang nila ang bagay na ito bilang pagpapakita ng galit sa Israel at bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang mga kapatid sa Gaza. Ayon sa pinuno ng Houthi, kanilang haharangin ang mga barkong papasok at palabas sa Israel. Subalit ang nangyayari ay hindi ganyan sapagkat maging barko na walang kinalaman sa Israel ay inaatake ng grupong ito. Tulad na lang ng barkong MV Chem Pluto, karga nito ang maraming Indian at crude oil na papasok sa India. Dahil sa ginagawang agresyon ng Houthi sa Red Sea, ayon sa India, maaaring malugi sila ng $30 billion dahil karamihan sa kanilang produkto lalong-lalo na crude oil ay dumadaan sa Red Sea. Ang Red Sea kasi ang pinaka-convenient na daanan ng India papuntang Europe, Europe papuntang India upang kargahan ng kanilang mga produkto. At dahil sa ginagawa ng Houthi, maraming mga barko ang iniiwasan ang Red Sea at naghahanap ng ibang ruta. At dahil sa ang Red Sea nga ang pinakamalapit, ang ibang mga ruta ay napakalalayo. At dahil dito ay nadidelay ang pagdating ng mga cargo vessels sa kanilang destination. Kaya nalulugi sila sa biyahe dito dahil ito ay dagdag budget. At dahil dito magmamahal ang crude oil. At kapag crude oil ang pag-uusapan, halos lahat ng produkto ay magtataasan na rin. Hindi lang India ang apektado nito, maging ang Asian countries ay apektado rin gaya ng Taiwan. Pinipili naman ng Houthis ang mga barko na kanilang aatakihin. Halos lahat ng barko na dumadaan sa Red Sea ay inaatake ng Houthis, maliban sa mga barko na nagmumula sa isang bansa at ito ay ang bansang Russia. Ang Russia ay pinaniniwala ang suporter ng Iran. Ang Iran ang sumusuporta naman sa Houthis. Hindi lang Houthis, maging Hamas at Hezbollah ay sinusuportahan ng Iran na sinusuportahan din naman ng China. At nitong nagdaang araw, may isang bansa na nagpresenta na magpapadala ng kanilang Navy vessel sa Red Sea at ito ay ang bansang Sri Lanka. Mahigit 20 bansa ang bumubuo sa isang koalisyon na binuo ng United States of America na tinatawag na Operation Prosperity Guardians. Ang layunin nito ay pigilan ang Houthis sa kanilang agresyon sa Red Sea at upang labanan anumang pang-aatake ang gagawin ng grupong ito. Marami sa mga bansang kasapi nito ang hindi na pumayag na pangalanan ang kanilang bansa, subalit may isang bansang matapang na inanunsyo ang kanyang suporta laban sa Houthis. Ito nga ay ang Sri Lanka at ayon sa kanila magpapadala sila ng daang-daang sundalo. Maliban sa mga warships ng India, may warship din na dinedeploy sa Red Sea. Ito ang warships ng United Kingdom, warship ng France, warship naman ng United States of America. Ibig sabihin, napakainit ng sitwasyon ngayon sa Red Sea. Maaaring may malaking kaganapan ang naghihintay sa lugar na ito. Ipinaliwanag ng India kung gaano kalaki ang kanilang pagkalugi sa ginagawa ng Houthi sa Red Sea. Bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas,
ang ginagastos ng India sa kanilang freight ay umaabot lamang ng $500 to $600 India to Europe. At nang magsimula na ang gyerang ito at gumagawa na ng agresyon ang Houthi sa Red Sea, ang bawat biyahe ng India papuntang Europe ay umaabot na sa $2,000 to $3,000. Maaaring masasabi mo na maliit lang ang halagang ito, pero huwag ka, sapagkat hindi lang isang barko ang pinag-uusapan dito. Kaya ang mga exporter nito ay may dalawang opsyon na lang. Una ay maghanap ng ibang ruta. Subalit kung maghahanap sila ng ibang ruta, malaking pagkalugi ang kanilang matatamo sapagkat maisasama sa kwenta ang delay nito. Pangalawa, take the risk. Ang ibig sabihin nito, parang ganito, bahala na, dadaan na lang tayo sa Red Sea anuman ang mangyari. Kaya napakalaki ng problema ang naidudulot sa ginagawa ng Houthi sa Red Sea. World trade ang pinag-uusapan dito, kaya pumapalag dito ang maraming bansa. Kaya nabahala na rito ang India at hindi na nakapagpigil at nagpadala na ng maraming warships. Ito ay upang labanan ang Houthis sa kanilang ginagawa sa Red Sea. Maliban sa 10 warships na ipinadala ng India, ay nagpalipad din ito ng surveillance plane. Ito ay nagsisilbing lookout prior to the attack of Houthis. Nagpadala na rin ng drone ang India at maging mga marine commandos ay ipinadala na rin. At dahil sa ginagawa ng India nitong nagdaang araw ay merong isang barko na malapit sa Somalia ang tinangkang i-hijack ng Houthis. Subalit nabigo ang Houthi dahil ang naturang barko ay ineskortan ng warships ng India. Kaya matagumpay na nakadaan ang barkong ito at ngayon abala ang India sa pagde-defend sa mga barkong dumadaan sa Red Sea. May mga cargo vessels na pinapagitnaan ng mga warship ng India. Ito ay upang masiguro at mapayapa silang makadaan sa Red Sea at makarating ng safe sa kanilang destinasyon. Ipinapakita ng India ang kanilang pagiging seryoso sa pagsugpo sa anumang terroristic act at ipinapakita na rin ng India kung gaano sila katapang. Katapangan hindi upang mambuli, kundi katapangan upang sugpuin ang anumang agresyon laban sa freedom of navigation. Ang ginagawa ng India ay nagpapakita bilang isang example sa mga bansang kasapi sa koalisyon na tinatawag na Operation Prosperity Guardians. Sapagat marami kasing mga bansa ang kasapi sa naturang koalisyon, subalit pigil o hindi nila kayang magpadala ng mga sundalo sa naturang lugar. Tulad ng Australia, ayaw magpadala ng warship. Kaya sa ginagawa ng India, maaaring mahatak nito ang ibang mga bansa na gumawa na rin ng aksyon upang pigilan ang rebelding grupo ng Yemen na Houthi. Ang bansang Singapore ay nagpadala na rin ng kanilang navy sa Red Sea sapagkat ang Singapore at Sri Lanka ay kapwa mga bansa na apektado sa ginagawang agresyon ng Houthi sa Red Sea. Ang Colombo ay nagpadala na rin ng warship, maging ang Pakistan ay sumali na rin. Ang warship ng Pakistan ay nagpapatrolya na sa Arabian Sea. Nais ng Pakistan, Singapore at Sri Lanka na mapanatiling mapayapa ang Red Sea.